DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglag katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon, maghahigala, kumustang og ang palibot din sa ato sa Cagayan de Oro, dagom-dagom na uwan panalagsa nga atong na matigdan. Pagtugbong nako, uwan-uwan og lipay po ko kay ni undang ra, ilabi na abotiri sa tugkaran sa Radyo Ultra. Kay hasol magod kayo, no? So, subli may hapon ni atas sa ato nga programa nga Nuda Biritas ug 3 to 4 kini mabati MWF katulos sa semana nini ato karon nga pagpadagan sa ato nga programa. So sa tanan nga gusto magpadangat sa pangutana, pwede diri sa atong Facebook, no? Sa atong Facebook o pwede sa diri direkta sa 0917 704 3210. Ako sublion 0917 704 3210. Og dinhi sa ato nga Nuda Biritas program na atay YouTube channel para sa uban ilabi na katong gusto nga mag-review sa ato mga discussion, pwede sila makatultol. Pinagi lang sa pag-type ning musunod sa YouTube, no? Ang atong buhaton, i-type lang Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, magawas na agato ang mga pautana gikan sa atong mga suki. Pili lang mo diha unsay mga particular nga topic nga atong paghisgutan. O bisag unsa nga mga pautana atong paningkamutan nga matubag, magsaba magko di ginako na makaya, no? O ingnon ako nga kining di sa nato na hisgutan. Except na ay mga panahon sama nito miaging adlaw nga advancer kayo ang ako una ang pautana silbi kining daghang ri pangutana, pero ang ako ma-address ang pangutana lang nga isa na may mga follow-up question usay ma-miss na ko na kanang mao nga sitwasyon. That's why kung na ako'y panahon pang-review na ko pagkagabi ang mga pautanang gitunol sa Nuda Veritas program. So panalitan karon, no, kanang sa ancestral domain, no, kay mao maning issue karon dinhi sa ato nga gihingin lan ang City Hall diha sa Dansulihon kabahin sa yuta diha nga iya sa mga IP, ancestral domain nga mga kayutaan. Ako natingala ngano nga ang syudad sa kadaghan nila usa ka platon mga ni siguro na nila nga mga abogado. Wa gyud lugar maka-advise sa City Hall. Kadto ilaha kunoy nga pagtukod sa City College. Now, may kalabutan ba kini sa atong programang Nuda Biritas? At kulahaw lang ini buto sa akong hunona because naglambigit ang balaod ni ini o kinanglan siguro nga pingsanta sa paghisgot din sa ato nga pagpadangan sa programa kining may tungod sa ancestral domain.
Unsa bay mga katungod sa ancestral domain? Basta-basta ba ang mga LGU sama sa dakbayan sa Cagaydoro mudas maglamang sa mga kabtangan nga iya sa matawag nato og ancestral domain? Ang tubag no. Grabe, sa atong balaod sa 8713 or 87 kajot lang ha. 87 or 8371 anang April law. Diha kung inyong basa-basahon part, gatugyan ka na sa gitawag nato og hingpit nga katungod or kagawasan sa atong mga ancestral domain sa pagpanag-iya sa mga luna sa yuta. Dili nga ni sila basta makabaligya. Samot na kon interesado ang LGU, na ibutang talang panalitan, makapaunta naman ta. Katong inyong pagdasmag dalamog mga equipment kay hawanan na ninyo ang kabukiran ni Napitas dan Sulihon kay gapatuo malagita nga naay City College. No, kinsa ba'y gahatag ninyong panugot? Kinsa ba'y advice ninyo? Wa ba ninyong mabasa ang unod sa balaod sa April? Nga ang katungod sa mga IP sa ancestral domain, grabe, awesome power. Dili basta-basta matayog. Dili basta-basta makabaligya nga ni sila. Iya gisudlan lang. Mura bitaw kaya-kaya lugar na unsa unang usa di ko makadawat sa mga pangitabo kamatuoran part nga sa ingon na mo na nga karon ang atong City College dinhi sa ato sa syudad kumikan kay napakya sila sa pagrespeto sa balaod nato sa ancestral domain kanang April amo to kasaron sila na padpad ga pangangko naman siguro na sila glaing area basta lang nga iya ka na sa syudad. Meaning nga, nakalapas sila sa balaod. O siya itong advice. O, kinang na pa mang-advisean. Matingala man ta. Di ba, insulto, kaawawon ni sa atong mga kadaguan sa syudad. Kining may tungod sa April law. Kining nga balaod 1997 pa. Wa lugar na gyud ninyo na mabasa sa diha nga naghando mo nga ang syudad sa Cagaydoro makabaton og City College mudas maglamudritso didtong Dapitas dan Sulihon wa mo panguyapi. Kaya assignment na ninyo. Bukaha ang inyong mga kalimutan sa kamatuoran. Di ni madalag magic nga no. Ikaw tungas ka dito sa bukid. Alright. Tungas ka pa. Sila tuan na nagpuyo sa bukid. Suhito sila. Bisan siguro ka ng mga pangpang, memorize nila asa na napita. Kita, mutungas pa ta. Makikistorya pa ta sa mga IP. Kunya, di pag yun mo magbasa-basa, di pag yun mo magtuon na ng maong balaod. Aron nga mayatakan na itong katungod sa atong mga IP diha sa ancestral domain. My God. Mura na hinutang na spulso da. Huwatan ako inyohang mga pangutana, no? Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa kay di mo mangutana na ako na lang maghisgot din Uy, ni-slide ang atong number ganina, katong inyong langas ba? Oo. Limot lang ko usay ni gawas 159 ba to? Nya atong nahatag 129 o 189. Pings-pingis, no? Oo. Kini ato mga igsoon, kamog yun mga tunto nako. Kamog yun mga kuhan ka ng tudlo nako nga maka hatag-hatag ta diha nga mapildi ra bagyud mo. Mapildi ra bagyud mo. Lagi, no? Oo. Ingon na ang kaimtang. Okay, ako subleo na itong contact number 0917-704-3210. Unya dayon na diri sa to sa Facebook, no? Diretso man mo diri sa Facebook, ipadala lang ang inyong mga pautana. Daw balik-balik ka nako di ay ang dagan sa panahon din sa tuwa dagom na panahon mag-uwan
nay panahon hinay, nay panahon kusog. Usa sa ato mga kaigsunan nga naa mamuyo sa kilid-kilid nga mga bahin diya sa Cagayan de Oro River o sa Ipunan. Bantay-bantay lang mo. Ha? O, sige. Okay. Diri siguro ta sa ato ang mga lain nga mga pangutana, no? Nga mga walk-in nga mga pangutana ato nga tagan o pagtagad. Ako ba gapakli-pakli ko sa akong file. Nakadumdum ko nga dunay pangutana kabahin sa kadong di ba one time naghiskot ko og unsa kanang search warrant. Di ba? Sayon ra ba basta-basta ba makapangayo kita og search warrant? Anto bag no. Maglisod kita. Ngano man delikado kon kamo ang mga pulis mo ay mag-issue sa warrant. Ang mag-issue sa warrant, ang search warrant, mao ang judge. Ako lang na i-summarize pagbalik. Just to recap, no? Ang judge, maka-issue lamang sa warrant of arrest kung maatubang niya ang nangayo sa warrant. Meaning, ang mga pulis. Unya, mag-secure sila og witness. To affirm the fact nga nakita og angayan nga pamtangan sila sa usa ka si Juan de la Cruz og search warrant. Dili sayon ngano man sa pagpangayo pa nimo og search warrant naay gitawag natog searching question and answer. Unsa man na siya kana nga phrase sa balaod, searching question and answer. Kana kon atong binisayon apart, makuti, malahom nga pangutana sa judge aron nga matagbaw siya, masatisfy siya sa answer gikan mismo sa mga nag-apply ang pulis o ang usa ka witness. Unya, ang ilang pag-apply dili ingon nga paagi sa kanabitaw nga kidat-kidhat lang diha. Unya, narration dili sulat in a form of affidavit. Usa dili basta-basta. Ako nakadumdum ko nga ako ning gilakbitan dugtong sa dungog-dungog nga ang balay ni kanhi Presidente Digong ilang rundahon mag-raid sila sa balay ni Digong ditong dapita sa Davao. Kay ambot o sa ilang nagustuhan sa balay ni Digong. Una-una ko pa, di man na basta-basta ba? Pero kung police pa, meaning, if we will just allow, and if there is a law that allows the Philippine National Police to just conduct a search warrant unceremoniously, delikado. And so therefore, there is going to be a separate office, the judiciary represented by the judges. Ang mga judge ang mag-issue sa search warrant. Unsay tuwa dito sa search warrant? Before issuehan ka, masatisfy ang judge. Imong suginlan. Inon nimo nga kana siya, sir, naidaghang pusil, naidaghang granada, naidaghang uyab na naon lugar nimo, no? So ang judge interesado, ha, daghang uyab. Ngano man day, gwapo na siya. Di sab, nga to, tumutumo, buot-buot pala ning istorya. Oo. Amot na to ipasabot. Once you are interested that the judge must issue a search warrant, ipakita atubangan sa judge nga justifiable imong pagpangayo. So dito, kay ang balaod nag-ingon nga mag-specify ka og describe so sa ka lugar diin didto gitago ang hinagiban. Specifically describe mo na ang tenor sa balaod. And the thing or things to be searched. Sa to pa klaro nga kung panalitan ang ipangayuan nimo sa search warrant
naa siya gihuptan nga pinuti nga tulo ka pa ang gitason. Ya gusto ninyong embarguhon kay taas ra po kanang pinuti anong di man na pwede mahimo nga limaon atong putol-putulon. So malisang lugar ka. So ang judge nga maminaw, konbensyon nimo. Kung ang mga judge nakita gini sa ato ang mga asset, gipasan-pasan niya ang pinuti dito, giwara-wara to tugkaran. Unya nakita ang judge nga sa dihang dito na siya sa taas, dito sa ikaduhang kwarto nila, giluklok ang maong hinagiban. So you have to describe that. Otherwise, i-deny. Kay pangutan-ong ka mas sa judge nga, yun sa man nimo pakibaw. Ako lang judge, kano sa man nimo dilas nga nakita nimo siya nga daldala sa pinuti. Niyadtong ay nanalugar, no way klaro, ay i-deny na. Mao na. So, specific. So, dihang kwarto ha gibutang. Bante kay istrikto kay balaod nini. Istrikto kay balaod nini. No. Tuwa sa ikaduhang kwarto. Karon, pag serve sa search warrant, ang pinuti dito makit sa unang nga kwarto. Magabit ba na nga ebidensya batok sa nagupot og pinuti nga 5 ka dupa ang itason? Pautana, magamit ba na, mahimo ba nang magamit nila kadang mao nga pinuti nga ebidensya sa pagpamatuod nga siya naghupot niya na? Ang tubag, no? Nga naman, kaya dito sa inyong application sa search warrant, tuwag ibutang gi-specify which is a requirement nga tuwa sa ikaduha nga kwarto. Dito ka man nakakita sa primero nga kwarto, wa man na dito sa search warrant. See, nakita ninyo, no? So, unsa may epekto sa pinuti nga nakita nga dito man sa first room, wa man dito sa second room nga mo'y gi-describe ditong dapita sa search warrant. Magamit ba itong ebidensya batok ni Pedro nga mo'y naghupot? Ang tubag, no. Nga naman, kay dito man na nyo makitiwa man na mahasubay sa inyong ipangayo nga search. Dito man nakita ninyo sa first room. Magamit ba na kana siya nga, magamit ba kanang maong pinuti i-presentar sa korte panahon nga imbestigahon og doon na hearing nga sumbong bato kaniya? No. It must be excluded. Okay. So, what is the classification of that evidence nga nakuha sa mga tinugyanan sa atong balaod? Gikan sa first room. Di maka siya magamit nga ebidensya? Yes. Muna nga, ubos sa atong balaod, nag-ingon nga, kanang klasiya sa ebidensya is a fruit of the poisonous tree. Muna tinurs balaod. So, unsa may buhaton sa mga akusado? Palitan si Pedro. Si Pedro, once nga filean siya sumbong diha mismo sa fiscal's office, sa prosecutor, diha pa lang mag-move siya nga i-exclude kadto o dili tagdon irrelevant o guay nada nga ebidensya. I-dismiss ang maong kaso. Pwede ba? Nganong di man pwede. Unsa may pulos kung na panalitan ma-prosper ang kaso dito mismo sa korte. Nga pag-abot ditong dapita sa korte, galigas man, dito man sa first room nakita. Unyang inyohang warrant na sa second room. At man na to nga ang source sa authority sa warrant, judge. Ingon na ang ka-istrikto ang requirement by. Musa dili basta-basta. Panalitan. Lain nga hinigibe nakakita og usa ka taro nga dinamita. To possess dinamita, explosives, is absolutely and unconditionally against the law. Kay explosives man na.
Alright. Imbis nga pinuti, nakita ninyo ng usa ka taro nga dinamita. Magamit ba nimo na sa pag-prosecute ni Pedro? Kamo, gipawtanan mo na ko, yango mo ha. Oh. Dili ninyo na magamit. Fruit of the poisonous tree. Oh, mao na ang description sa mga ebidensya nga kanabitaw nga wala mahasubay sa search. So, murag balantayunon. Meaning, kung ako'y pulis, na akong asset gisugo nako, maniguro sab ko. Tinuod na ka na, muna, na tinuod lagi sir, kita na ko sir, mo ka na mo kini, mo ba? Nya, kung mag-execute ang affidavit, kay usa ka nini nga pangutanon sa judge, makatubag ka. Tinuod lagi sir, mo ka na mo kini, no? Nya, may himan-himan dili ni ay. So, kana sa search warrant. Alright. Dirita sa usa nga nitong usa. Search warrant ang isa. Warrant of arrest. Diba? O ang search kanang maga-sulod-sulod diha sa atong panimalay. Kining isang ako ang ihiskot po diha kaninyo. Warrant of arrest. Okay. So, kining warrant of arrest, naay nangutana, tibuok bagyo ning panahon ang warrant valid. The answer is yes. Pero kinahanglan nga ang gi-commission nga mao'y mag-perform sa trabaho, mga pulis panalitan. After 10 days, the issuance sa maong warrant of arrest, mag-report o balik dito mismo sa judge. Paibawon ang judge nga wa man madakpi na mo judge kay nisibat man o unya dayon kining kuan ba nagbahad ra ba to namo og nagbilin og istorya sa ilang mga siligan nga kundakpon kuno siya iya gi kuno patyon ko kay nailhan man kunya ako'y ga-report na lugar no. So, gabalong lugar o kayugot. Yan isibat. Na wala ni dakpon, kaya nisibat man. Alright. What will happen to the warrant issued by the judge? And what is the obligation on the part of the police officer in serving the warrant but failed na pakyaselbi? Sulod sa napulo ka adlaw, ang pulis nga gisugo nga may magdakop, mubalik dito sa korte. Mangayo, pahibawon nga, wala nadakpan, ang status lugar, sa sugo sa judge, unya, tagaan siya og lain nga warrant. Ang tawag na gitawag og alias warrant. No. Kanadeng alias warrant, pwede na nga valid na tibok na sud sa Pilipinas. Kung panalitan ang imuhang pinangita dakpununon nahimong kargador dito sa barko dito dapitas Batanes to sa Luzon sa Batanes, pwede ba nimo siyang madakop nga taga Cagayan de Oro makana siya? Yes. Ayun na ang mga circumstansya. Unya kung panalitan, di na to madakpan for a period of butantala 5 or 6 months. Unsay may tabo sa mga warrant. Valid lang yapon. Muna nga naay mga istorya nga nakuratan kay nadakpan, ingon na kay naay warrant nga warrant dugay na kayo, ingon na. Valid lang yapon na siya. Okay, sige. Si Oliver Ampong Nalwal is watching, ingon pa niya. Diyot lang ha, kay atong tanaw na to diri kay basin og dunay mga pangutana. Wala na to bali-bali tanaw na ko diri ha. Akong suwid-suwiro na ko diri. Okay. Nalang. Adjot, kay basin og dunay pangutana diri sa pikas sa pikas nga
unsa ni number no sa 0917-704-3210. Be atong iliraw-liraw na itong kalimutaw. Okay, so far so good. Walay ga abot. So dirita padayon ta sa atong discussion kabahin sa mga warrant ha. Sige. Diyot lang ha. Pwede may ga pangabot. Rodney Rakinrula. Question. Pwede ba sir nga dili na madalahig sa kaso ang kabit once magbinuang ang minyo nga laki ang babae? Kajot ha. Ako ngayon ako ni pagbasa. Pwede ba nga ang minyo ra makasuhan kay di man na mutumpang ang kabit kung di maghimog first move ang usa ka minyo na individual. Uy, kabit ba'y kabit? Oo, ato istoryahan. Kajot lang ha. Ayan question. Pwede ba sir nga dili madalahig ang kaso sa kaso ang kabit once magbinuang ang minyo nga laki o ang babae? Pwede ba nga ang minyo ra makasuhan kay di man na mutumpang ang kabit kung dili maghimog first move ang usa ka minyo na individual? Okay. Sige, atong isgutan nato ni. Kanang imuhang ingo pwede ba dili depende sa circumstansya. Kung ang kaso nga imong isumbong may tungod sa concubinage, ang laki nga minyo nakakita o kulokadidang, nasakpan na ay mga ebidensya batok sa laki nga naa siya laing kulokadidang. Ubos sa itong balaod, kung argibyado ka, ang laki nga imong isumbong, maapil ang babae. Sa kaso nga ambot unsay binisaya na ilang ko pangutan-an na concubinage. Sa in English, ubos sa atong revised penal code. Now, kanang sa aman nga si lalaki makasala og concubinage. Kung pasado siya sa mga elemento sa concubinage, masumbong siya. Pag sumbong na sa concubinage, i-appeal ang maong babae to prove nga na ay the fact of concubinage na itabog yun. Kinaagyod, ala mag-concubinage siya nga wa siya kabit-kabit diha. Naamag yun, nakitaan. Alright. Number 1 nga elemento sa concubinage ubos atong revised penal code. Number 1, imong gipuyo sa dili katuan lugar nga pangitabo. Imong ipuyo sa kagulingon nimong balay. So, grabe no? Conjugal dwelling. Imong ipuyo. So, ang buti pasabot, you have the wife. You have the children. All right? And so, you brought into home another woman. Kaya gipuyo ni mo diha. And that is one element nga pwede ka nga manubag ka niya na concubinage. Lain nga circumstansya nga magatugot nga may mong filean si lalaki o concubinage. Kung sila nagapagayon o kanang sexual intercourse under scandalous circumstance. Di kay nako, I'm sorry, di kay ko maka fully describe ni kay murag og mag-sexual lugar sila, diha lugar sila manungtong di as parke para to qualify nga scandalous circumstance. Di ba? So magtago magyud na. Siya dinita ay lagsaba ha. Di lagi. So jer lugar na og tago lugar unsa man ang pag-iskandalos nga sila ramang duha naga hugoy-hugoy. Another circumstance nga pwedeng ma-qualify sa concubinage sa bana against bana.
imong ipuyo sa laing balay. Dili sa imong kaugalingong balay, kundi dito sa lain. Alright. So, masumbong kag concubinage. Ang saksi ni ana nga gamiton og i-apil sa sumbong maong imong asawa, no, ang kabit. So, pwede, og sukway sa imong pangutana, katong nautana ka ganina, dili ta makalikay og pwedeng malain nato nga dili i-exclude nato siya sa sumbong. Kay kung dili, ingnon man nato nga ikaw, himo ka na mong witness. Dili ka i-apil, pero witness ka. So, imbes nga kaabin siya sa lalaki kay sila ang gajerjer, nakontra na hinoon. Kay gamiton siya nga witness. In other words, malisod, dugtong si mong pangutana, Mr. Rodney, malisod nga ang usa ka chicks, dili maapil sa kaso, maapil gid siya. Dili pwede ilikay. Dili pwede lugar nga kining ikaw kay apil ingon na. Kay Paris magini sila. Pareha ni sa adultery. Pareha rapod na siya sa adultery. So, dugtong si mong pautana, dili pwede. O dili pwede. So, okay, Mr. Rodney, ha? Melbourne Aturo Dumagpi, Sir Frank, wala ba'y piyansa ang kasong unlawful detainer? Ang unlawful detainer is not a criminal act. No? Lugar ng utana ka magnaabay piyansa, ang bot na ko ipasabot nga kung ingon kag piyansa, meaning makagawas, libre, no? Sa imong pangutana. Pero makagawa sila libre o dili siya mapriso tungod kay civil in nature ang kaso nga unlawful detainer. So, walay kinanglan nga piyansa. Ang piyansa, for the information sa atong mga suking tigpaminaw, mahimo lamang i-enforce sa atong Fiskalya o sa Department of Justice ang piyansa sa mga akusado kung ang akusado nagatubang sa kriminal nga kaso. Ang unlawful detainer walay violation ni sa revised penal code. Civil in nature ang mao nga kaso. Civil in nature. Sa ato pa nga di ka mapriso. Okay? Pero magatubang ka sa sumbong. Magatubang ka sa sumbong. Dilitod ka mapreso. Pero ang damages unya na and other nga mga etc. nga mga gasto, kapuliki kasab. Kapuliki kasab. Okay, na sige. Kadiyot ha. Oliver Ampong, tanaw ko no siya. Septem Virgo, Noda Berita. Sir Frank, ang balaod banato sa Pinas sa pagpautang sa lending kay naara sa 10% ang gialaw. If mulapas ni ini, kay pwede ba sila makasuhan ang lending firm? Nakadumdum ko doon ay Central Bank Circular 507. Kung wa ko masiyap ang number, no? Diya, wala na magtugot nga doon ay ceiling sa interest sa mga nagpalending. So pwede nga dak-o nila, pwede pod gamyan. Kaya nagto gilimitahan sila sa Central Bank. Dugay-dugay na ni nga panahon. Ambot og wan ako ma-update og unsay sitwasyon. Meaning nga ang lending company pwede nga ikaw aplikante, maingon din ko nga ang interest nga akong paningnon gikan nimo mao ni. Mahimo pod ang ubang lending company tungod kay kompetensya, ang interest nga akong i-charge sa imuha mausab ni. Nagvary. Ngano man kay wala nay limit. Depende na dayon ni sa mga individual.
nakabantay ko na Central Bank Circular niya ini. Kanadto pugong. Now, ang nibaw-an na to nga practice nga interest 12%. Pero kining pagpaningil ninyo sa interest, dili basta-basta nga ikaw mo nang imuhang interest ha o ikalimti ha i-note diha i-note nga 12%. Ang requirement ubos sa balaod nag-ingon nga it should be reduced into writing. Sa to pa diha sa kontrata i-stipulate dito pila ka interest or pilay interest sa loan nga imong gipangayo or gi-applyan gikan sa usa ka lending company. Kung mabutang dito 18% wa kay mahimo. Kay wa naman ni pugni sa Central Bank. Kung mabutang dito 16%, wa kay mahimo. Kanadto sa wa pa ni mo lugwa kining mao nga circular 12% for the use of money. And then another requirement kinanglan nga in writing. Sa to pa ilakip yun nimo dito sa agreement. Dili na pwede nga pagnaog nimo imo nga lang panalitan dyan ato biyang sabot ha katong 12% nga interest dili na mahimo. Why? Di man na in writing. It should be in writing. Reduced into writing. Minisabutan ninyo. Mabitaw ng mga lending company or mga bangko. Ang ato mga pipilan na to ka mga aplikante gapili-pili og asa ang pinakaubos nga interest. Ngano man kay naa may uban siguro gapahutak sab to the maximum. So ayaw sugot nga i-verbal ang maong interest nga giigsak gikan diha ninyo. Okay, nala sige. Thank you Mr. Septem Virgo. Oo. Sige, salamat ta Arnold Gonzal Ultra Frank. Makasuhan ba ang asawa nga nag-confess siya sa iyang friend nga nagdala siya laki sa iya gipakatulog sa ilahang balay samtang ang bana wala diha ana kay tuan nagtrabaho layo unsa nga kaso unsa ikaso sa bana akon argibyado kuan kining mahimo nga babae ang unsa na kining ang babae mo gijerjeran sa ako i-review ha. Makasuhan ba ang asawa nga nag-confess siya sa iyahang friend nga nagdala siyag laki o gipakatulog sa ilang balay samtang ang bana wala diha kay tuan nagtrabaho layo unsay kaso sa bana kun masayod pero bulag na sila bulag na sila adto iyang kabit Ultra Frank madutlan ba ang iyang asawa sa kaso ana nga past naman to depende kung argibyado sila. Depende. Unya, anong maluso kayo ang ibuhat kay gadala og laki dito silang kaugalingon pinayanan although gabuwag na. Pero wa mangyapon kay minyo mangyapon silang duha. So pwede nga ang laki isumbong o concubinage or isumbong ba dili ang baye kay kining criminal nga atong gisgot na mga criminal acts this refers to kanang male or mga kalalakinan palitang karon adultery ang atong i-charge na ang lalaki
witness among babae. Or ang babae ma-appeal sa sumbong. Adultery. Okay? And so, ang sitwasyon mao ni nga kung doon na tayo igo-igo nga ebidensya nga magatugot o niya sarang makapatuos tao nga naiingon ni anak nagapamatuod nga kining lakiha mao na pwede ang laki charge na to na siya o adultery against or including ang asawa, ang babae silbi. Ang babae pwede nga ma-charge witness or mahimo ang lalaki maoy mo tabang lugar, mo collaborate nga nahitabo kini mao nga krimen. So, unsa may but ipasabot sa adultery? Sa adultery refers to a woman having sexual intercourse with another man, not her husband. So, pwede siya mag-qualify nining bahay na. Nga ang wife pwede masumbong. Kana kung ganahan pa ang bana kay gabuwag magana sila. Oh. Na kini sa mga sitwasyon no kay gabuwag unya dayon na naa sa ilahang kaugalingo panimalay unsa nga ni nga klase nga buwag. Ako pagsabot sa buwag nga ang bana nibiya na to na didto gibugan ang mga babae. Nya unsa ba ilabang gidissolve ang ilahang property para nga dili na sila mag-argabyar sa isig usa. Pero she still remain as a wife. For committing another form of sexual intercourse to a man, not her husband, is adultery. So, pwede na to siya ma-charge. Pero kinsa may argibyado, remember nga, kini nga krimen is a private crime. So, ang mga ingtungdan, mga na-affected individual, maoy mag-argibyado. Dabig din si argibyado, siya ay psag din na, baho man sa nagkuhan. Lisura sa nanay pakapinan, mag-istorya. Baho lagi, pero katong lalaki niya, humot na iyang panimhot. Saon man na. Diba? Kanang pare sa basin og base ang atong istorya dia sa mga pelikula no na makita nato dia sa mga serialized nga mga istorya dia sa TV nga na ay ang babae na ay kulukadidang yan na no o nya lalaki po doon ay lain nga kulukadidang nya murag wala lang murag wala lang na kita kay oversensitive na magitan ni mga butanga pero mo lagi po na ngano magyud pod nga ang babae matintal man ni ana. Jay, babae ra ba day? Lalaki sab. Makiga ko ang angay-angay gid da. Makigangay-angay gid siya So nautan na ka man ug unsay angay i-charge na basta kay argibyado ang bana. Kay og dili argibyado may ang bana sag din oy. Gasto-gasto lang. No. Pero sa mata sa mga mga silingan ay marites kay dako. Kay bao ka na sa mga silingan karon samot na karon. Ang butugasan nila ni nakuha kanang ilahang abilidad na ng mga marites. So okay, I hope nga kining na satisfied na ko ang atong mga kaigsunan nga naminaw ni na makasuhan ba ang asawa nga nag-confess siya sa iyang friend nga nagdala siya laki lisod ni siya lisod i-prove laki siya laki iyang gipakatulog sa ilahang balay lisod lisod pakatulog siyang balay niya ako ra man tong gipakatulog
Yung anong suko man mo? Ako man na siyang friend. Oh, anong kamo may argabyado? Okay, ako di magko argabyado. Oh, nganong kamo man? Ya, wala naman sa kuiban na. Oh, gibiyaan man ko. Nangatarungan lugar. Anyway, may hapon ni Ninkagan Insin. Siya may hapon Sir Frank ug amping sa kadalanan kay medyo nabasa ang palibot. Correct. Hinahinay kita nini ug kaning lakaw kay basig ma-slide ta. Lisod, ma-slide. Labi na ka ng may edad na. Oy, delikado kayo na kay ug mo dakinas na simbako. Mabundak ang imong sampot, di ba? May daghanan na nga mga istorya or naay nabuak kay galuklok ka og itlog. Unya dayon na slide ka, nabuak ang itlog. Di ba damage? Busa amping kita niya na Miss Inkagan Inson naman hinuon Insin maing hapon. Ray, no? Makadapit nga kabalo ka din na iuwan dire. So I hope nining nang hinapos nga mga gutling din sa ato kapag padagat sa programa. Doon na mo'y napupo, doon na mo'y nakuha nga mga pagtulunan. So panikamutan na to or every time nga doon na mo'y mga pangutana, panikamutan na to nga ma-explicar, mapasabot da kaninyo kung sa kana sila. Ha? O kay mo may tuyo nining ato nga programa nga ma-enlighten ang mga nuna sa atong mga kaigsuonan. Okay? Nakadumdum ko dunay akong i-recall samtang nga drive ko katong na dunay nangutana sa mga Republic Act. Oh. Sa una sa Commonwealth government pa kita dili Republic Act ang mga balaod dinhi sa nasud sa Pilipinas. Kuno ako masayop ginagaan to Commonwealth Act. So every time nga dunay mapalabang nga balaod nga ipatuman dinhi sa nasud sa Pilipinas under the Commonwealth government niadtong panahon ni Manuel L. Quezon, ang mga balaod dito dili pa Republic Act, gitawag kato og Commonwealth Act or Act number 234 example or Act number 354 nana karon Republic Act na. Kay sukad nga nahimo na kitang republika, buhian na kita sa kay kita ubos man ta sa kamot sa mga Amerikano, di ba? Di na ko kadumdum na bay kay wa pa ko matao, nasugin man ko nila nana nga maigi ko na ang mga Amerikano. May ko no. May siguro kay nakadumdum man ta nga sa pag-eskwela na natong high school or sa elementary, gatagaan naman gatas sa Amerikano. Kadumdum mo itong gatas kanadto nga ibutang sa karton, unya silupin gatas unya ipansak nila sa karton. Di ba? Lami kay to gitaga ang tawag na ito litsi. Gikan to sa Amerika. Unya grabe to ilang support sa mga eskwelahan. Kay mura man to part of the reparation sa nitabo na to nga gubat dinhi sa nasud sa Pilipinas sa World War First. Di na ako exactly ma-recall. Madumduman ko lang ilang aid. Ug nagpasabot nga kita kaniadto gihuptan ta sa mga Amerikano nadto mga panahon na. Kanay yellow corn, madumduman ko gyapon na yellow corn, gatas. Ilan ang aid para sa Pilipinas. Ambot ang nakadumdum basad mo nga ang ato mga machinery sa gobyerno, ilabi na sa Department of Public Works, nakadumdum mo nga ang tatak sa mga dump truck kaniadto na gitawag dito reparation of goods. Kay kadto ko no, nangutana ko sa mga nahibaw na kung anong man na marka reparation of goods. Kadto ko no, mao'y tapal sa mga Amerikano
sa mga damyos panahon sa World War. Ang mga nabundakan sa bomba kanadto nga damage nga di na magamit, gitaplan kita sa mga gamit or equipment nga iya mismo sa Amerikano. Ay mao din na. Sige, sugot na lang ta. Ha? Sige, wa na tayo panadog oras din sa ato nga padayon din sa ato nga programa. O Lai, salamat kay si Laila Lynn Aguila Balios. Thank you sa Nestle Art Craft Centrum. No, kanang ihang ayom-ayom nga panginabuhi kugihan kini nga bata. Alright, ako sang basahon ang usa ka topic nga isgutan ni Ma'am karong gabi. Alas 6:30 ni antak na sa kagabion dinhe. Doon namin niabot nga pangutan Nuda Veritas. Diyan lang ha. Kuha na lang ni. Unsa mo ro? Mandin na lang ni. Ha? Oo. Good PM manager na late ko sa among program, sa imong program gikan ko work, mga pinalanta. Okay. Sige. Kadyot lang ha. Ako sang pangitaon ang topic nga hisgutan ni Ma'am unya. Paminaw mong mayo ha, dira. Tiguma imong bahandi sa sunod nga kinabuhi kay wala kini katapusan. Akong balikon, usbon ko. Tiguma imong bahandi sa sunod nga kinabuhi kay wala kini katapusan. Kini inyo babati karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabion, kuyog ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Among programang Kalipay nga Mulhotay inyo babati Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Radyo Ultra. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw sa ngalan sa atong kuyog diri sa Pikas nga Lawak. Si JC James sa Pikas nga Halwa, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinhi sa atong syudad. Salamat sa inyong pagsuportar kaniya, og ni Kagawad Aga Swan padayong Pilipino, member sa City Council dinhi sa atong Dakbayan. Kami mag-ingon ang tao nga limpyo og kasing-kasing, dili matarog, tingali maglisod, apan dili mahulog. Salamat og maayong hapon.